Alright, good once again mga kapatid. For today's video, sasagutin po natin yung tanong ng ating kababayan. Ayan, dalawa po sila. Sakto po, nag-personal message po sila sa akin. Tinatanong nila kung ano daw yung gamot sa Paulpax o bulutong. Ayan. Tapos, dagdag niyang tanong is, ano daw yung gagawin para maiwasan yung bulutong? At yan po yung ating sasagutin sa video ito. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go. Let's go! Ayan po mga kapatid, bibigyan po natin ng idea yung nagtanong. Ito po si Tiktik. Pagdating po sa Paulpax mga kapatid, ang Paulpax po is hindi naman po talaga nakakamatayan kung mild lang po yung Paulpax ng ating alagang pabo. Ayan. Ang mahirap lang pag sobrang dami na po, sobrang lalaki po, tapos dito na tumubo sa kanilang tuka, sa ilong, sa mata, ayan na po yung delikado. Pero kung ilang piraso lamang po andyan lang sa kanilang liig, safety pa po yung ating alagang pabo niyan mga kapatid. Ang pinakamainam lang po talaga na gawin natin pag mayroon pong Paulpax yung ating alagang pabo is palakasin po natin yung kanilang immune system. Ayan, linisin, tapos paliwanagan yung kanilang kulungan o kanilang brooder. Na sa ganun ay maiwasan at gumaling po yung ating Paulpax. So, pagdating naman kung malala na po talaga yung Paulpax ng ating alagang pabo, mayroon naman po tayong nabibili na gamot niyan is ito po, hindi po sponsor ito ng gamot na ito o ng brand na ito. Ang pwede po nating igamot sa Paulpax po, bulutong, kalunggo ng ating alagang pabo is Thymol. Ayan. Pag bata-bata pa po mga kapatid, kung mga 1 month old lang, siguro kalahati. Pero kung mga 2 months, 3 months na po, ayan, isang tablita po. May guide naman po yan. Basahin nyo na lamang po kung paano yung paraan ng paggamot natin dyan. So, isa pang paraan, mayroon po mga alternatibong paraan, lalo na kung magtatanong po tayo sa mga grupo, mayroon pong mga gumagamit ng mga alternatibong paraan sa paggamot po ng bulutong. Ayan. So, bibigyan ko po kayo ng, kumbaga, para lumawak po ang inyong imahinasyon pagdating po sa Paulpax o bulutong ng mga alagang pabo is ganito po. Kung malala na po, tapos yung mga malalaking Paulpax ng pabo na po yung nandoon sa ating pabo, maaari po natin yung tuklapin mga kapatid. Ayan. Maaari natin yan tuklapin. Marami kasing klase yung Paulpax mga kapatid eh. So kung andun lang sa labas lang po ng kanilang liig, kanilang mukha, maaari po natin yan tuklapin. Ang gagawin lang natin is buburan po natin yan ng amoxicillin powder. Ayan. Liban po sa amoxicillin powder mga kapatid, pwede rin natin yung gamitin yung uling sa puwit ng kaldero. Ayan. Pero sa akin po, mostly na ginagamit ko po is yun na lamang pong amoxicillin capsule. Kasi nga, hindi naman masyadong mahal yung amoxicillin capsule mga kapatid eh. Kung generic lang po yung bibili natin, mayroon namang 5 pesos, 3 pesos. So yun po yung ating ibububod pagkatapos nating tuklapin. Tapos papainumin pa natin ng Thymol. Ayan, sobrang bisa na po yan. Marami po tayong naririnig. Pwede nilang gamitan daw ng paminta, bawang, luya. Ayun, yun po yung ginagamit ng iba. Pwede naman yun mga kapatid. Kasi nga, ayun nga, kung atin pong tutuusin, kahit hindi natin yan gamutin, kung malakas lang po yung immune system ng ating alagang pabo, kusa naman yan gagaling. Ang mahirap lang, pag mahina yung immune system ng ating alagang pabo, tapos sobrang dami pa po ng Paulpax, ayun, yun po yung minsan dahilan namamatay po yung ating alagang pabo. Pero kung grabe na po talaga mga kapatid, ayun, pagsabayin nyo lamang po na painumin ng Thymol, tapos tuklapin, buburan ng amoxicillin capsule, ayun, para hindi ka na mahirapan pang tawag dito. Isa o 2 bisis lamang po yan na paglalagay natin ng amoxicillin. Nakailang bisis na po akong gumamot ng Paulpax mga kapatid. Ayun, kahit amoxicillin lang. Dati nga, ginamitan ko pa ng toothpaste, tapos saka binubod yung amoxicillin. Ayos naman yun. Pero nasa sa inyo na po. Yun lamang po ang inyong gawin. So, doon naman po tayo sa mga prevention nito.
Ang nakikita ko pong dahilan mga kapatid ng Paulpax ng ating alagang pabo is yun pong nabubuli yung iba. Ayan, nabubuli tapos kailang tinutuhak hanggang sa nagkakasugat. Ayun, doon po nagsisimula. At ang isa pang dahilan is ito pong sobrang daming lamok. Ayan, pag sobrang dami pong lamok ng ating pabuhan, isa po yan sa nagkukos kung bakit nagkakaroon po ng Paulpax yung ating mga alagang pabo. So ano yung prevensyon na maaari natin gawin? So dito po sa aking pagpapabo mga kapatid, ang prevensyon ko po na ginawa patungkol po dyan sa Paulpax is naglagay po ako ng pailaw. Ayan, nilagyan ko po ng ilaw yung aking mga alagang pabo. Kasi nga, kung atin pong nakikita mga kapatid, ang mostly talaga na natatamaan talaga ng Paulpax is yun pong 3 buwan papuntang 4 na buwan. Ayan, dyan po madalas yung iba 1 month tinatamaan, pero mas marami po, prone po talaga ng nagkakaroon ng Paulpax is ito pong 3 buwan papuntang 4 na buwan. Kasi nga pag tungtong nila ng mga 3 buwan mga kapatid, unti-unti nang naalis yung balahibo sa liig. So ayun, yun po yung paborito or target ng mga lamok. Kasi nga, wala nang balahibo, makakapenetrate sila. So, kung madilim po yung area ng ating pabuhan, ayun, nakakapenetrate po yung lamok. Pero kung maiilaw po mga kapatid, nako, kung sakaling dadapo po yung lamok, posible po na kanila po yung tuhakin. Tapos, kumbaga makakailag sila sa lamok mga kapatid. Tinuro lang po sa akin yan ng atin pong mga kapwa nag-aalaga ng pabo. Isa po yan sa prevensyon. Yung po maglagay po tayo ng pailaw. Hindi naman masyadong magasto ng pailaw mga kapatid kasi mayroon naman po tayong mabibili ngayon na LED light na bulb. May 3 watts, 5 watts, 6 watts, ayun, maliit lang po. At isa pa po, dito sa ibang pailaw ko po sa aking pabuhan, is gumamit po ako ng LED light. Kung nakikita nyo yung 12 volts na LED light, nabibili natin yan sa mga motor parts. Ayan, so maaari po natin yung gamitin. Bibili lamang po tayo ng adapter. Ayan, so bibili tayo ng 12 volts, kahit 3 watts lang, 3 amperes. Ayan, bibili po tayo, tapos lagyan natin na ng wire. Dito nga sa akin, ang ginamit ko na wire is wire po ng internet. Ayan, yung internet connection, yung nakikita natin sa mga poste papuntang bahay. Yun po, kasi nung kasagsagan ng bagyo, marami po akong naipon nun. Kaya yun po yung aking binako dito sa palibot ng aking pabuhan. Tapos, kinat ko lang, nilagyan ko ng LED lights. Ayun, mailaw na po, maliwanag na po. Pero liban doon, nagdagdag po talaga ako ng mga bulb. Lalo na po talaga doon sa mga 3 months old na mga alagang pabo natin mga kapatid. Yun po yung tuunan po natin, lagyan po natin ng ilaw tuwing gabi. Kasi nga ayun, inuulit ko po, doon po nagsisimulang nababaklas o naalis yung balahibo sa kanilang liig. Lalo na yung mga barako. So mataas yung percentage ng kanilang liig na naaalis po yung balahibo. So yun lamang po mga kapatid ang prevention po na dapat natin gawin is ayun, dapat po may pailaw po tayo sa ating kulungan, tapos i-improve po natin yung sahig ng ating brooder. Dapat po malinis, mas maganda po mga kapatid yung malinis po talaga, kasi isa rin yan sa nagkukos na pagkakasakit ng ating mga alagang pabo kung yung kanilang flooring is hindi po malinis. Marami pong ipot na nakatawag dito, naka-stack. Ayan. Tandaan nyo po, ang mahirap po na sakit ng pabo is yun pong natatamaan yung kanilang atay. Ayan. Yung nagkaka-spot po yung kanilang atay. Yan po yung isa po talaga sa problema na sakit ng pabo. Pero yung Paulpax mga kapatid, hindi naman po yan nakakamatay talaga. Kusa po yung gagaling basta't malakas lang po ang immune system ng ating alagang pabo. So, sana po nagabigay po ito ng kaunting impormasyon doon po sa nagtanong. At lalo na sa iyo na nanonood, kung sakali man nakatulong ito, huwag mo sanang kalimutang i-like, o kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pag-subscribe na lamang po sa aking YouTube channel mga kapatid. At kung hindi ka pa po follow sa aking account, paki-follow na lamang po mga kapatid, nang sa ganun, kung sakaling mayroon po akong mga bagong upload is manonotify po kayo. Sana po nakabigay po ito ng kaunting impormasyon sa ating mga kasama, lalo na po sa mga nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng pabo. At lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubuga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.